araw sa inyong lahat mga kapatid. Bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa banal at makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat sa araw na ito, Panginoon, na binigay mo sa amin para muli purihin at pasalamatan ka, sambahin ang iyong pangalan kahit kami nasa aming mga tahanan at wala kaming pagtitipon, Panginoon. Lord, alam ko po na pwede pa rin, Panginoon, na sambahin ka namin, Panginoon, sa espiritu at katotohanan, Panginoon, na hindi man kami physically present, Panginoon, para sa isa't isa, yung pagpapanalanginan, Panginoon, yung pagsamba sa iyo sa aming mga puso, sa aming mga gawa sa araw-araw, is malaking bagay, Panginoon, para makapagpalakasan pa rin kami, Panginoon, kahit kami, yung service namin is through online, Panginoon, alam namin na ikaw pa rin yung pumapagitna, ikaw pa rin yung nangunguna, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Lord, I pray na i-bless mo, Panginoon, ang araw na ito. Yung aming speaker, Panginoon, na magsasalita sa umagang ito, Panginoon. I-bless mo siya, Panginoon, na ikaw manguna, Panginoon, na lahat ng salita na manggagaling sa kanyang bibig, Panginoon, is yung manggagaling din sa iyo, Panginoon. Manguna ka, maghari ka sa puso niya, Panginoon. At ganun din, Panginoon, sa aming mga kapatid na makikinig saan man kami, Panginoon, naroon. I pray, Panginoon, na hindi lang dito matatapos yung mga salita na matatanggap nila, Panginoon, hindi lang nila tatanggapin, kundi may papamuhay din namin, Panginoon, sa aming mga buhay sa araw-araw. Lord, we pray, Panginoon, na ikaw siya mag-take over, Panginoon, sa kalagayan ng ating bansa sa panahon ngayon, ng pandemya. I pray, Panginoon, na ipakita mo, Panginoon, sa mga tao kung gaano ka pa rin kadakila sa kabila ng mga hindi magagandang balita, sa kabila ng mga paghihirap, Panginoon, na nangyayari sa ating bansa, sa aming bansa. Pray, Panginoon, na i-reveal mo, Panginoon, kung sino ka, kung sino yung Diyos ng buhay at makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po. Pinupuri ka namin, dinadakila at pinasasalamatan. Amen.
Happy Sunday, everyone! Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Kaya muli po, magkakaroon tayo ng pangaral kung saan tayo na naman po yung mapapalakas at magkakaroon po ng karunungan upang po ating may sa buhay at matupad at pagpapala ang darating po sa atin. Dahil ang Diyos ay tapat at kailanmay hindi nabibigo sa kanyang mga salita na kanyang pinanghawakan, na kanyang pangako na kailanmay hindi napapako. Amen? Purihin ang Diyos ngayon at magpakailan. Hallelujah. Kaya miss na miss ko na po mangaral. At tagal na rin. Hindi ako nangaral. Lalo na po nung pagka nandun po may microphone. Kaya isa po yun sa gustong gusto ng puso ko. Yung magkaroon po ng sariling ministry ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Kapag ito nangaral po ako, nagkakaroon po ng holiness, nagkakaroon po ng patuloy na pagsandal sa Panginoon. Kaya lalo akong pinagpapala ng Diyos. At higit sa lahat, nagkakaroon po ako ng reward sa langit. Kaya kung tayo po ay magkakaroon din po ng ganitong kasabikan sa pangangaral ng salita ng Panginoon ng magandang balita, ay magkakaroon din po tayo ng pagpapala na higit pa sa ating mga inaakala. Kalaunan, pag nandun na po tayo sa kalangitan. Kaya Sunday na po, sa pong fellowship na kung saan ay dapat din natin kinakaligtaan. Napakahalaga po na magkaroon po tayo ng fellowship. Kahit online, nasa bahay man tayo, ay tayo po ay lumalakas. Kung meron po tayong fellowship. Lalo na po pagkasama natin yung mga banal. Tanong mo nga sa tabi mo kung banal siya. Ano sagot? Kaya bago po tayo muna sa church, humingi po muna tayong tawad, humingi muna tayo ng mga paglinis sa magitan ng banal ng dugo ng Panginoon Yesus. At tayo pupunta sa church na merong kagalakan, malinis ang ating puso, at pinagpapala ng Panginoon. Kalaunan, matatanggap natin yung mga ibibigay sa atin ng Diyos na hindi maalis sa ating puso. Kaya minsan po marami pong mga pagsubok sa ating mga buhay. Ito yung tinatawag ng bagyo ng ating buhay. Gayon pa man, ang mga tunay na Kristiyano ay nakasandig sa isang bato. Ang batong yun ang magbibigay ng pundasyon sa kanyang pagkatao. Pundasyon kung saan kahit anuman dumating na bagyo ay hindi ka matitibag at ikaw ay manatiling matatag kasama ng iyong sambahayan at tunay na pagpapalain ka dahil ang Diyos ay hindi napapako sa kanyang salita. Amen? Hallelujah. Kaya basahin po natin sa Lucas. Lucas 6:46. Diyan na po kayo. Ito po, pinangaral ko na po sa Libertad. Lucas 6:46. Pakibukas din kasama ko. Pinangaral ko na to sa Libertad at ngayon, ulitin ko. Kaya isa sa pinakagusto ko po na pinangaral ko na. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang mga sinasabi ko. Kaya napakalalim po ng pagkakasabi ng Panginoong Hesus. Marami po ang hindi nakakaalam ng kanyang salita. Kaya hindi lalaman yung mga ganitong mga salita ng Panginoon. Na siya rin po ay nagre-review, nagkagalit. At mas gusto nga niya yung sinasabi niya yung totoo. Tinatawag niyo siya ng Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi niya naman sinusunod ang kanyang mga sinasabi. Minsan, ganoon din po ako. Kaya, kinakailangan po nating maging maingat sa pagsunod palagi sa Panginoon. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita, at nagsasagawa ng mga ito. Yun po ang tatandaan natin. Lumalapit sa kanya, nakikinig ng kanyang salita at nagsasagawa ng ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim
at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi na tinag ang bahay ni tinayo, sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Yun bagyo po. Yun po yung mga pagsubok sa ating mga buhay. Ngunit, ang mga nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng isang bahay sa pundasyon na wala. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Ito po yung dalawang uri nagtayo ng bahay. Kaya meron po akong kanta no. Bata pa ako. Nalaman ko to dun sa kids ministry. Kaya, don't build your house on a sandy rock. Don't build it too near the shore. Well, it might look kind nice, but you have to think it twice. So you have to build your house once more. You better build your house upon a rock. Make a good foundation on a solid spot. If the storm may come and go, but the peace of God you will know. Amen. Kaya sandali po tayo manalangin. Ama namin, salamat po sa araw nito ay pinagkaloob. Ama, salamat po sa inyong mga salita. Amin po pinangahawakan. Isa, dalawa, o tatlo, nakatipon sa inyong mga pangalan. Meron po kayo sa kanilang kalagitnaan. Patuloy niyo po kaming bigyan ng kalakasan, ng kapayapaan ng galing po sa inyo. Ilayo niyo po ano po mga balakid upang kami po ay mapalayo sa pakikinig ng salita. Maging focus po kami at maging attentive at may sa puso po namin ng mga ito. Salamat po, dakilang Diyos, na inyong salita ay amin pong pangahawakan. Sambahin ka at purihin ngayon ang pakailan. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Kaya po, meron po isang kwento ng Old Testament. Si King David. Meron po siyang isang kawal. Kaya yung kawal niya ay namatay. Yung kawal niya na yun ay pinatay ng Diyos. Si King David ay isa sa mga pinakatapat na lingkod ng Diyos. Kaya ho, ba't pinatay ng Diyos yung kawal ni King David? Kasi po, inilipat nila yung kabanantipan. At yung isang kawal na yun, isang mandirigma ay nasa tabi ng kabanantipan. At nang natisod yung toro na pinaglalagyan ng kabanantipan, kanya itong hinawakan. Kaya nagalit ang Diyos. Siya ay pinatay. Kaya kahit po Israelita, pag ang Diyos ay nagalit, kanya pong winawasak o pinapatay. Kahit sino ka pa, lalo na po tayo na hindi po tayo mga Hudyo, hindi tayo nakiumpong lamang sa isang sanga na kung saan parang tayo po yung mga foreigner lang. Gayon pa man, pantay po ang pagmamahal sa atin ng Panginoon sa mga kanyang paningin. Kaya mas mahalaga po yung mga Israelita, pero ganun pa rin po ang ginawa kay Uza na isang mandirigma ni King David. Bakit po niya ginawa yun? Gayong pinagtatanggol niya ang bayang Israel. Gayong naglilingkod si Uza sa isang hari na tapat sa Panginoon. At hindi ko na alam ang buhay ni Uza. Kasi po may nagkamali po silang lahat. Walang nagpaalala. Walang nagsabi kay Uza na bakit siya nasa tabi ng kabanantipan. Kinakailangan ang magbuhat lang ng mga kabanantipan o sa tabi ng kabanantipan ay mga Levita o mga pari.
isa siyang mandirigma. Kinakailangan malayo siya sa kabanantipan. Kaya po, sa atin, ganun din po. Marami po tayong mga pagkakamali. Pag hindi tayo napapaalalahanan, maaring mamamatay din po tayo. Maaring bumagsak tayo, maaring magkaroon po tayo ng kapahamakan. Ito dulot. Hindi lang sa atin, maging sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, yung mga pamilyado, lalo na ating mga anak, at sa ating mga magiging apo pa. Isang pagkakamali, malaki yung dulot. Hindi lang ngayon, kundi maraming henerasyon pa ang darating sa buhay. Kaya kung ikaw ay isang ama, itong pangaral ay para sa iyo. Magkaroon tayo ng pundasyon na bato upang tayo ay patuloy na pagpalain ng Diyos. At anong ginawa ni David? Inaral niya yung salita ng Diyos. Tapos sinabi niya, kunin niyo yung kabanantipan. Kasi pinagpapala na si Abimelech at nainggit si David. That is holy jealousy na tinatawag. Pagkainggit pero banal, hindi ka nagkasala. Kaya ang nangyari doon, kinuha niya yung kabanantipan upang siya naman yung pagpalain. Pero ang ginawa niya, inaral niya muna yung salita ng Diyos. Pinanghawakan niya at isinunod niya ito. Kaya nangyari, nakuha niya yung kabanantipan. At ang mga nagbuhat na dito ay mga Levita o mga pari. At yun, hindi na siya naparusahan. Kundi patuloy na siya pinagpala ng Panginoon. Kalaunan nung hindi na siya nagkamali. Kaya, ano po yung tatlo natin kinakailangan gawin? Una ay, lumalapit sa Panginoon. Nakikinig ng kanyang salita. At ang pinakamatibay sa lahat, pinakamalakas, ay ang mga sumusunod sa mga ito. Marami po sa atin ng mga lumalapit. Minsan lumalapit lang tayo pag may problema. Kaya nga gusto ko pong mangaral kasi lalo akong lumalapit sa Panginoon. Hindi sa aking sariling kakayanan, kundi sa Panginoon. Mas gusto ko po, sabi nga, consider it joy if you have a lot of circumstances na pinagdaraanan. Kasi lalo ka lumalapit sa Panginoon. Pero sa una nating mga pagsubok, mga nangyayari sa atin, sino na natin nilapitan? Ano ang na natin nilapitan? Bangko ba? Tao ba? O ano pa ba? Kaya, i-review po natin yung sarili natin. Kung lumalapit ba talaga tayo sa Panginoon o sa ibang mga bagay. Kaya po, may isang barbero, may gugupit. Alam mo, walang Diyos. Bakit? Sabi nung ginugupitan. Kasi kung may Diyos, maayos na sana lahat ng buhay ng mga tao. Tumahimik lang yun. Yung ginugupitan. Kaya ang daming may hirap dyan. Pinapabayaan silang Diyos, sabi ng manggugupit. Tapos pumunta. Pagkalabas ng ginugupitan, meron siyang dalang palaboy na mahaba yung buhok. Barbero, bakit mahaba yung buhok nito? Itong palaboy na ito. Hindi siya lumalapit sa akin, paano ko gugupitan, sabi ng barbero. Ganon din po tayo sa Panginoon. Paano tayo pagpapalain ng Diyos kung hindi tayo lumalapit sa Kanya? Paano natin makikilala ang Diyos kung hindi tayo lumalapit sa Kanya? Ang isang paglapit po ay ang unang akbang. Lahat po tayo ay lumapit sa Panginoon. And that is the prayer of repentance. At yan po ang kinakailangan nating patuloy na ulitin ang sisisi sa araw-araw natin mga ginagawa. Repent always. Hindi natin alam kung meron tayong mga secret sin na hindi nagawa. Mga pagkakasala natin sa Panginoon. Lagi tayong humingi ng tawad. Kaya lagi po tayong lumapit sa Kanya. Napakarami nagsabi niya. Draw near to me and I will draw near to you. Sabi sa James 4 verse 8. At sabi rin po na kung tayo po lalapit sa Panginoon, siya po ay masasagutin niya ang ating mga panalangin. Kaya po napakarami po mga pangako ng Panginoon sa pagitan ng paglapit. Gustong-gusto niya po tayo po yung lumapit sa Kanya. Kaya po ginawa ang prayer upang may sa buhay po natin ang prayer life po natin.
ang pagipag-ugnayan sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin, pagbabasa ng salita, at pakikisalamuha sa ibang mga tao na Kristiyano. Pangalawa ay ang nakikinig sa aking mga salita. Saan ba natin mapapakinggan ng salita ng Panginoon? Dito sa online. Maaari din tayo manood sa mga Facebook natin. Hindi kung yung ano-anong pinapanood natin. Kaya nga marami nang lumalabas ng mga pelikula. Tulad ng mga Twilight na kung saan ito yung mga vampira na hindi dapat natin sinusuportahan. At iba't iba pang mga horror movies. Kung saan akala natin tama lang yung ginagawa natin. Na pag-entertain, gayon pa man, nadaraya na pala. Na kailangan nakikinig po tayo maigi sa matliit na tinig ng banal na Espiritu. Sapagkat ang mga sikretong mga bagay ay hindi isinisigaw. Ito ay binubulong. At ang mga sikretong bagay ay napakahalaga. Kaya makinig po tayo ng maigi sa boses ng banal na Espiritu. At gayon din po, pag dalo sa simbahan, nakakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. Kaya napakasarap po pag meron po tayong mga Bible studies. Minsan mag-devotion po tayo at magkaroon po tayo ng pakisalamuha sa mga ibang mga Kristiyano. Sapagkat iron sharpens iron, and the countenance of every believer sharpens every believer's countenance also. Kaya kinakailangan po natin makinig ng salita ng Panginoon. Sapagkat hearing and hearing the Word of God brought faith. Kaya si Smith Wigglesworth, pag binabasa niya po ang salita ng Diyos, nilalakasan niya yung boses niya. Kaya lalong tumaas yung pananampalataya niya. Siya yung tinatawag na dead raiser. Isa sa mga God's general. Bumubuhay ng patay dahil sa pananampalataya at pakikinig sa salita ng Diyos. Isa yun sa mga sikreto niya kung bakit napakalawak, napakalaki ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ay yung pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. At ang pangatlo ay sinasagawa ito. Marami pong mga nababasa natin hindi natin sinasagawa. Tulad ng Malakay 3:10. Gusto kong i-share sa inyo yung mga testimonies ko patungkol sa maraming bagay. Kaya Malakay 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Gusto kasi ng Diyos na tayo ay magkaroon ng puso sa tahanan niya. Subukin ninyo ako sa bagay nito. Kung hindi ko buksan ang bintana ng langit, buhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Una ko na lang narinig to. Sinunod ko kagad. Hindi na ako tubili pa. Kasi pinagpala ko pang binuksan niya ang durungawan ng langit at binuhos ang masaganang pagpapala at marami pang darating. Itong mga nakaraan, gusto ko ma-experience kung yung pagbibigay ba ay nagdulot ng sagana o hindi. Ay hindi ako nagbigay. Sikreto lang natin. Sabihin kay Pastor, biro lang. Hindi ako nagbigay ng ikapu. Hinarili ko. Lalo ako nagipit. Bumagsak ang income ko. Kulang na kulang. Nagkautang na baon at napakaraming mga pagsubok sa buhay. Hindi ko alam mo saan ako hakilap. Tapos, binalik ulit namin. Unti-unti. Hanggang dumami. Yung aming mga income. Sinubukan ko magkapo hanggang bigay ako ulit ng bigay. Kaya, ganun din po sa inyo.
Kung ano mang pinagdaraanan nyo ngayon, kaya tugunan ng Panginoon. Makbang din po tayo sa pagbibigay. Minsan yung mga sinasabi kong ganito, hindi sa sarili kong kagustuhan, kundi na-experience ko po ito. Kaya ako binabahagi sa inyo. Kaya yung mga sinasabi ko rin po sa inyo ay hindi po para sa ikakasama ninyo. Tulad po ng pagbibigay ng handog at ikapu sa simbahan, sinabi ko noon pa na dapat bago yung bibigay natin, magandang klaseng pera. Pero hindi kayo nakikinig sa akin. Dapat makinig po kayo. Dahil po ang nais ko ay para sa kabubuti lang din po natin. Pantayo po yung pagpalain. Mahal ko po kayo. And I do care about you. At magkakaroon po tayo ng pundasyon. At sabay-sabay po tayo na hindi magunaw, kalaunan, at di mapapahama. Kaya po, bilang pagtatapos, si Pedro, sabi niya kay Panginoong Hesus, tawagin mo ako dyan kung ikaw nga ang Panginoong Hesus. Sa dagat ng Panginoong Hesus. Halika rito, sabi ng Panginoon. At lumusong naman si Pedro. Pag ilang hakbang, nakalayo siya. Naranasan niya ang supernatural na pag-akbang sa tubig na hindi lumulubog. Pero nandyan na yung akos. Natakot siya. At siya'y lumubog paunti-unti. Paunti-unti. Pero tumawag ulit siya sa Panginoon. At itinaas siya ng Diyos. Kaya po, kung tayo man po ay bumabagsak minsan, lumapit ulit po tayo. Kaya kung may mga pinagdaraanan po tayo, lumapit po tayo palagi. Lumapit na lumapit. At makinig nga sa salita. At isagawa ang mga ito. Marami pa tayong kinakailangan maisagawa at matutunan. Sandali tayo manalangin. Salamat po, Ama, sa inyong mga salita. Naman po yung lumalapit sa inyo. Ako po ang aming mga napakinggan. Kaya kami po maisagawa. Turuan niyo po kami sumunod sa inyo. At pagpalain niyo po kami. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. God bless you. Maraming salamat sa napakagandang word natin ngayon. I pray na may natutunan tayo at hindi lang sa mga puso natin titimo yung mga salita na narinig natin ngayon, kundi mailakad din natin. So bago tayo magtapos, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil Ikaw, Panginoon, yung naghayag sa amin ng mga katotohanan na narinig namin sa umaga na ito. We pray, Panginoon, na hindi dito ito matatapos. We pray, Panginoon, na ma-share namin yung mga natutunan namin mula sa iyo. We pray, Panginoon, na maging masigasig, maging masipag kami, Panginoon, sa pag-share, Panginoon, ng aming natutunan galing sa iyo. And Lord, bigyan mo kami ng courage, bigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, na magawa, Panginoon, yung mga bagay na pinapagawa mo. Lalo ngayon nakikita namin, Panginoon, na malapit na, Panginoon, ang iyong pagbabalik. Lord, maraming salamat. We pray, Panginoon, na yung nangyayari ngayon hindi magpahina sa amin, kundi mas magpalakas pa, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Nang mas magpatibay at mas magpalalim pa ng aming relasyon sa iyo. Lord, maraming salamat po. Patuloy ka namin pupurihin, dadakilain at usasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.